At saka actually nga ay karamihan naman ng mga hospital, no? Ito'y batay na rin sa datos ng Department of Tourism dahil nagke-cater na sila ng ng medical tourism, ano? So karamihan din ng mga doktor na mga galing talagang nandun din sa iba't ibang hospital sa iba't ibang bansa para mag-perform at ng kanilang specialty, ano? Yung kanilang expertise, ano? Lalo na sa medicine. At kung magkakaroon nga ng Lablan City, no, batay sa sinasabi mo, kasama sa Lablan City itong mga hospitals dahil siyempre sabi mo ay medicine, di ba? Medical. So doctors, nurses, lahat ng staff ng hospital and then mga teachers, mga universities to. So pwedeng ang Lablan City ay hindi lamang para sa mga Pinoy kundi para na rin sa buong mundo. Pwedeng ganoon. Yeah, actually, dahil sa dami ng talent natin sa field ng education at medical, ang Philippines ang magkakaroon ng education capital of the world. At saka medical capital of the world. Magandang kategorya yan, ha? Yeah. At kung titignan mo, ay may kakayahan ng Pilipinas para tugunan itong ganitong hamon. Kasi nandito ang maraming talent natin. Tapos ang ibang bansa rin, namumroblema na sila sa kamahal ng pag-aaral dun sa bansa nila, tsaka ng magpagamot. Ang nagbalaki kasi ng presyo doon dahil yung kanilang medical malpractice. Napakalaki ng insurance ng mga doktor at mga hospital. Sa Amerika, number one na problema na nila ngayon. Ang medical. Okay, may tanong ko lang, engineer, no? Bago nyo naisip itong Lablan City ay ginagawa na ba ito sa Korea? O bago pa ito gawin sa Korea ay pumasok na sa inyong mga discussion at brainstorming na sinasabi mo nga kanina ang issue o ang idea ng Lablan City? Hindi, actually, nangyari na yan sa ibang bansa. Hindi lang bukod lang sa Korea. Even before Korea, ginagawa na yan sa ibang bansa. Kaya lang, ang kaibahan na naidagdag namin dito sa Philippines, dahil nga nakita natin yung marami tayong talent sa medical field, tsaka sa educational field. Tapos, yun din, natural resources na wala sa ibang bansa. Dahil sa klima natin dito. Tama. Naidagdag lahat yon. Kaya yung Lablan City naging mas malaki. And incidentally, lumabas sa brainstorming na ang Philippines will be capable of having the medical capital of the world at saka education center of the world. Bukod doon, engineer, nakikita ko, yung mga talent sa medicine at saka sa education ay isa lang bagay yun, Pero syempre, kung titignan natin na isang Lablan City, parang na-imagine ko ay talagang napakalawak na lugar yan at ang mga infrastructure dyan ay talagang modern at malalaki, So syempre, bago magkaroon ng mga talent na educators at saka mga doctors and nurses, construction yung mga talent ng mga skilled workers natin, yun ang mauuna doon. Hindi na sila mag-abroad ngayon. Siyempre, mauna ang construction. Kaya nga, ibig ko sabihin ngayon, ay hindi na rin mangingibang bansa itong ating mga engineers, hindi na. Itong ating mga carpenters, mason, di ba? Hindi na. Actually, kung meron yun, wala nang gusto mag-OFW. Tapos, ang malaki din may tutulong sa gobyerno dahil sa property tax, maraming papasok na income sa government. Tapos lahat ng nagtatrabaho, whether local or foreigner, they will pay income tax dahil sa trabaho nila. Maraming trabaho Lahat yun, magbabayad ng taxes. So maraming income ang government. And then yung government, bahala na sila kung paano nila gagawin yun sa ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. Okay, so
talagang marami talagang magagawa itong Loveland City. Pero siyempre ang ang isang ano ko ngayon ay ang curious ako, engineer, no? With this kind of a very big project, is it possible na to do it here in the Philippines? Oo, kasi hindi naman Pilipino ang ang nagpa-finance ng Loveland City. Okay. Kagaya nung ginawa ng dalawang Amerikano na nag-develop nung city sa Korea. Ang ginawa nila, pinagbili nila yung mga parte-parte nung project sa iba-ibang developer tsaka investor sa iba-ibang bansa. So hindi naman sila billionaire na nagpinas ng pera nila para gawin yung bagong malaking city sa Korea. Okay. Kung hindi, ang sistema doon, kagaya halimbawa networking, dito sa Philippines, yung government lang ang magdi-design nung saan ang mga eskwela, saan ang mga ganon. Tapos pagbibili nila ngayon ito sa mga foreign developers, no? Ngayon, itong mga foreign developers naman, pagbibili naman nila yung mga parte-parte ngayon kung sinong gustong bumili. Doon din sa ibang bansa, no? Iba-ibang investors din. Okay. Tsaka pwede rin siyempre ang local palagi. Ayun. Kung gusto natin sumali, palaging pwede pa rin. Pero ang maraming investor, mga foreigner, kaya lang ang lamang ng Philippines dahil control nila ang labor ang force labor, at saka talents. Hindi ka pwede magdala ng foreign labor hanggang hindi mo muna in-exhaust yung lahat ng talent ng Pinoy. Yes. Pag walang makuha na talagang Pinoy, tsaka ka lang Pero imposible yung walang makuha, no? Hindi. Kasi meron pa rin? Nangyari. Talaga? Kasi iba-ibang mga kailangan mo na specialization eh. Okay. Kung minsan maubos na yung Pilipino na meron ng talent na yun. Okay. Then that's the time na pwedeng kumuha sa i-allow na ng immigration na kumuha ng foreign na talent, mag-fill ng trabaho na yun. Okay, so magtutuloy-tuloy po tayo, pero syempre magkaroon lang po tayo ng maiksing paalala. Huwag po kayong alis at kami po ay magbabalik kagad. Yes, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate. Ngayong araw po ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Agosto taong 2009. At syempre ito pa rin po ang segment na Exit Highway from Poverty. At kapiling po natin dito ang spokesperson ng American for a Better Philippines. Walang iba kundi si Engineer Arthur B. Uy. At syempre ang tinatalakay po natin ay may kinalaman po sa idea ng Loveland City.